Magandang araw! Alam mo ba na iba-iba talaga ang hugis ng vulva at ayon sa agham at medisina, lahat ng ito ay normal? Sa video na ito, ipapaliwanag natin scientifically at medically kung bakit walang isang standard na hugis ng vulva at kung bakit hindi ito dapat ikabahala o ikahiya. Sa medisina, ang vulva ay tumutukoy sa panlabas na bahagi ng reproductive anatomy ng babae. Kasama dito ang labia majora, panlabas na folds, labia minora, panloob na folds. Iba pang panlabas na structures. Dito talaga nagkaiba-iba ang hugis, kapal, at symmetry. Kaya kapag hugis ang pag-uusapan, vulva ang tamang termino. 5 karaniwang uri ng hugis ng vulva. Medical description, educational only. 1. Closed o tucked vulva. Sa ganitong uri, ang labia majora ay halos natakpan ng labia minora, kaya hindi ito agad nakikita mula sa labas. Scientific explanation. Ito ay dulot ng genetic factors kung saan mas makapal o mas mahaba ang panlabas na tissue. Ang fat at connective tissue distribution ay mas concentrated sa labia majora. Ito ay normal at walang kinalaman sa kalinisan o kalusugan. Visible inner labia. Ang labia minora ay bahagyang o malinaw na nakausli lampas sa labia majora. Scientific explanation. Ito ay isang normal anatomical variation. Mas mahaba ang labia minora dahil sa genetics at impluensya ng hormones habang nagde-develop ang katawan sa panahon ng pagdadalaga. Hindi ito senyales ng problema o abnormality. 3. Asymmetrical vulva. Hindi magkapareho ang hugis o haba ng kaliwa at kanang bahagi. Scientific explanation. Sa embryological development, ang kaliwa at kanang bahagi ng katawan ay hiwalay na nabuo, kaya natural ang asymmetry. Katulad ito ng hindi pantay na mata o tenga. Normal at karaniwan sa tao. 4. Prominent outer labia. Mas bilog, mas makapal ang labia majora. Scientific explanation. Ito ay may kaugnayan sa fat distribution, estrogen levels, at edad. Sa medisina, itinuturing itong normal at may protective function para sa mas sensitibong bahagi ng vulva. 5. Minimal outer labia. Mas manipis ang labia majora kaya mas kita ang labia minora. Scientific explanation, ito ay bunga ng genetic traits at mas kaunting subcutaneous fat. Hindi ito indikasyon ng hormonal imbalance o sakit. Normal na variation pa rin ito ng vulva. Bakit iba-iba ang hugis ng vulva? Mas malalimtific explanation. Genetics. Ang genes ang pangunahing dahilan kung bakit nagkakaiba-iba ang hugis at symmetry, katulad ng hugis ng mukha o kulay ng mata. Hormones. Ang estrogen at iba pang hormones ay may epekto sa kapal, elasticity at texture ng tissue, lalo na sa panahon ng puberty at adulthood. Embryological development. Habang nasa sinapupunan pa lang, ang panlabas na bahagi ay dumadaan sa iba't ibang yugto ng development. Maliit na pagkakaiba sa prosesong ito ay nagre-resulta sa iba't ibang hugis, edad at life stages. Ang pagdadalaga, pagbubuntis at menopause ay maaring magdulot ng natural na pagbabago sa itsura, ngunit lahat ng ito ay nasa loob ng normal range, normal human variation. Sa medisina, walang ideal o perfect na hugis ng vulva. Lahat na nabanggit ay bahagi ng normal spectrum ng anatomy. Mahalagang palala, ang hugis ng vulva ay hindi sukatan ng kalusugan, kalinisan o pagiging normal. Hanggat walang sakit, sugat, matinding pangangati o kakaibang sintomas, ito ay tinuturing na normal. Kumonsulta lamang sa doktor kung may pananakit o biglaang pagbabago. Ayon sa agham at medisina, malinaw na ang pagkakaiba-iba ng hugis ng vulva ay normal. Walang dapat ikahiya at walang dapat ikumpara dahil ang bawat babae ay may natatangi at biologically normal na anyo. Maraming salamat sa pakikinig at sana ay nakatulong ito sa mas tamang kaalaman at pag-unawa.